Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things shall be added unto you. Welcome back sa ating channel mga katiyats. Magandang buhay sa lahat. Meron tayong i-analyze ngayon. Ito'y legit marker na nakita nila inside the cave. Kaya kung nasa kuweba, malaking porsyento na meron kapag merong ganitong mga signs. Bago tayo magpatuloy, shout out muna. Shout out tayo kay Jonathan Vela, kay Lito Kahadi, Glenn Mario. Shout out din kay Simi Murillo, kay Pedrito Anlangoy, Romualdo Acebido, Tito Asas, user CE5. Shout out kay Ria Bergonzado, kay Sir 196, Imelda Tabacon, LJP Misor, Arnel Lapor, Bonifacio Ariula, Arcadio Angkon, Zaldi, kay Rini Daizon. Also shout out kay Robert Caponilas, Angkol Makasi Vlog, Desiderio Lamsin, user KS9, Jumar Francia, Rubilin Lopez. And lastly, shout out tayo kana MC Igay PH, Hyacinth Ocfimia, Plantabs, Dennis Mordino, Kinabuhing Probinsya TV, at kay Rodel Cardona Obligado, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay, welcome back mga katiyats. Magandang buhay sa lahat. At shout out sa ating mga katiyats sa abroad, lalo na dyan sa the Middle East, in Canada, Australia, New Zealand, at sa iba pang bahagi ng ating mundo na mayroong mga Pilipino. Okay, so ang unang pagtingin nito mga katiyats, kapag nakita kayo ng marka or signs ng treasures sa loob ng kuweba, ay tingnan nyo muna kung ang pinasok nyo na kuweba ay napasok na ng ibang tao. Okay, ang kuweba na mayroong laman ay sealed, silyado or sarado yan. Sinasara yan ng hapon kasi mayroong treasure vault sa ilalim yan o sa loob niyan. Kaya common sense lang na kapag bukas ang kuweba ay parang walang tinatago. Okay, kaya kung sarado itong napasok nyo, kasi alam ko naman na kuweba ito, pag ganitong mga kulay na bato sa kuweba ito, kapag mga medyo puti na pinkish, ito inside the cave na mga rocks. Okay, kahit hindi ko nakita kung kuweba ba yan. Okay, maganda ito kapag legit ito, at kapag sarado yung kuweba na pinasok nyo, kahit hindi sarado, basta yung dinaanan nyo ay maliit lang na butas ang entrada, katulad nito. Halimbawa, dito maliit lang talaga ang entrada niyan at halos hindi kayo makapasok, kaya nilakihan nyo ang butas, kaya kayo nakapasok dyan. At pagpasok nyo ay nakita nyo ay maluwag pala sa loob. Okay, at pwede nang tumayo ang tao dito sa loob ng kuweba na ito. Kaya yan ang mga picture ng mga kuweba na pinaglagyan or pinagtaguan ng item. Silyado, sarado, at hindi siya open to the public. Okay, kasi kung bukas yan, ibig sabihin ay walang tinatago, kasi bakit naman hindi nila isasara ang kuweba na kaya naman nila yan isara, kasi noon marami sila, isang batalyon yan ang nagbaon ng mga ganyan. Kaya pwede nilang isarado, maghakot sila ng malalaking bato at itambak doon sa entrance ng kuweba. Pero merong nangyari na sa katagalan ng panahon, ang mga kuweba ay nabukas ng nature dahil sa lindol, sa baha, ay natanggal yung ibang takip at lumantad yung butas. At nang pasukin ng ibang tao, meron silang mga nakikitang kayamanan. Okay, ito, arrow, merong 1, 2, 3. Nako, hapon lang ang pwedeng maggumawa ng mga arrow na ito. Wala ito sa isip ng Pilipino na gagawa ng arrow na may 3 guhit pa. Okay, X, alam nyo na kung ano yan. And then merong change of direction. Bakit kaya ito nag-iba ng direksyon? May 3 guhit. Okay, yan lang. Itong dito, tipak na yan. Balikan natin yan mamaya, tingnan muna natin. Ito, very enigmatic ito na sign. Nakita nyo to, manipis ang pagkagawa. Ayan, ang tanging nakikita ko dyan, atin i-adjust na. Ayan.
Anong nakikita nyo dyan? So meron tayong nakikita. Merong circle. Merong parang number 8. Dalawang circle. Lahat may dot. Ayan. Meron na namang circle. Merong dot. At merong visible na number 3. Aba, itong number 3 na ito, Amerikano at Pilipino lang marunong magsulat nito ng ganitong number 3. Ang number 3 sa Japanese ay ganito yun. Yan. Kasi ang 3 sa kanila, yan ay pointer. Okay? Missing dyan ay yung arrowhead. At kapag ikabit ng arrowhead sa Japanese 3, sa Japanese number 3, magiging puso na siya at magiging pointer. Kaya ang Japanese 3, number 3, yan ay pointer. Kung saan nakaharap ito na portion, ay diyan ang punteriya niya. Okay, so meron na akong duda kaagad dito na hindi Hapon ang gumawa nito. Dahil sa number 3 na ito, tanging Pilipino at Amerikano lang ang marunong magsulat ng ganyan. Iba kasi ang magsulat ang Hapon, hindi gaanong klaro kaysa Pilipino. Pero hindi natin alam, baka nag-eskwela ang Hapon na ito na nagsulat sa Amerika or sa ibang Western nation. Kaya marunong siyang magsulat ng ganyan. Okay, merong check. Merong parang Z. Dito hindi natin ito maklaro. Parang number 8. Ito ay B. Okay, ito lang ang mga nakikita ko mga katiyats. Yan ang kombinasyon. Okay, so bilog na may dot is treasure on the spot. Ngayon dahil sa nasa kisame ito, nasa itaas ito ng kuweba, dingding yan nasa itaas. So hindi pwedeng nandyan sa loob ng bato na yan kasi hindi yan naaabot. Diba nasa itaas yan. Kaya ito dito natibag oh. May pumukpok dyan. Okay, ngayon magandang ideya din yan. Pukpukin nyo muna ito ng maso, itong malapad na portion dito. Baka simento yan at nandyan lang sa loob niyan. Kasi ito, kapag nakahiga yan, sa lupa yan nakalagay, treasure under yan. At kapag nakatagilid, treasure on the spot, at kung saan yan nakaharap, doon ang paghanap. Okay, saan nga ba ito nakaharap? Nakaharap siya dito, of course, sa atin. Ngayon tingnan mo ang kabilang dingding ng ano na yan, na kuweba. Baka merong nakapats ng mga simento at malapa din. Yun ang gawin. Example, ito yung lupa, ito yung kisame ng kuweba, ito yung mga marka ng mga bilog na may dot. So tingnan nyo ang harapan niyan, ang dingding sa kanyang harapan. Baka mayroong mga kakaibang klaseng bato or semento na nandyan. Pukpukin nyo rin ang maso ito. Ang tapat niyan baka chamber lang yan. Okay, at kung wala, ay diyan na kayo mismo sa lupa. Literal na yan, papunta na yan diyan. Sa harapan niya sa lupa. So pwedeng dito na mag-test dig. Kung merong ganyan na espasyo or space sa loob ng kuweba na napasok nito. So itong 3, hindi na tayo gagawa ng kwento diyan. Number 3 yan. ZL ito. Going down yan. At para palang may triangle dito. Check triangle. Treasure on the spot pa rin yan kapag equilateral triangle. Ito, simbolo ng treasure, itong treasure bolt. Okay, treasure bolt in front. So merong treasure talaga dito sa front niya. It's either sa baba, ito kung mag side view tayo, or sa dingding. So it's either sa baba, lupa mga katiyats, or dingding ang tirahin nyo.
Okay, itong check, nagsasabi yan na treasure under pa rin. Okay, very enigmatic, mysterious na symbol. Siguro ang na-decode natin dyan ay nasa 5% lang. Ang tanging nakakaalam niyan ay ang gumawa ng mga simbolo na yan. Okay, so ito yung ginawa ko na eksena na senaryo sa kuweba. Nilagay ko lang yung ano diyan, symbol. Ayan. 3 guhit at X. At meron na namang 3 guhit. Ito, kasama pala yan sa disenyo. Ngayon, dalawa ang tinuturo nito. Mga katiyats, baka merong 2 separated treasure. Una ay nagsasabi 3 meters. Ito 1, 2, 3. 1 or make that 3 meters or 3 yards. Ang tinuturo nito ay ito na portion. Kaya halimbawa lang yan, ito yung kuweba nyo. Kung saan yan nakaturo, yung arrow na yan, test dig kayo dyan. So kapag kuweba, mababaw na lang yan. Kahit 1 meter ay pwede na. So 1 to 2 meters lang kapag kuweba. Ang lupa sa kuweba, kumakapal yan dahil sa guano, yung dumi ng mga paniki. Siguro ang kapal ng guano ngayon, 80 years ago, 80 anyos nang nakaraan ng gera ay kumapal na ng 2 dangkal. So 2 feet, mga 2 feet na ang kapal ng lupa sa cave. Kaya kung ibinaon nila ng 1 meter noon, sa panahon ngayon yan ay 2 meters na. Okay, hindi malalim ang mga hukay kapag loob ng kuweba. Kasi secured na yan. Bakit naman maghukay pa ng malalim? Nakatago na nga yan. So mababaw lang ang kuweba. Kaya huwag kayong maghukay ng lumampas pa ng 2 meters. 2 meters lang ang pinakamalalim sa kuweba. Okay, yung mga natagpuang ginto sa kapanahonan ng ating idol na si FM. Nako, isang dangkal lang. Putik lang ang tumabon. At nandiyan na yung makikita na yung mga gold bars na nakapile-pile. Naka-stockpile sa lupa lang. Tinabunan lang ng bahagya. Okay, so ito ang unang test dig kung saan tinuturo yan ng arrow. Itong X, nagsasabi ito na target dito, kung sa Tagalog pa yan. Dito, target. Ang arrow nagturo kung saan ang approximate or precise target. So yan ang una. Ngayon ang pangalawa, nagturo pa siya papunta sa loob. Dahil yan sa arrowhead. At isang mahabang ito, mahaba yan. So pwedeng, ang mahaba kasi pwedeng 5 or 10 meters yan. Mahabang linya. So 5 or 10 meters. Yan. At ang V ang kanyang pointer. So pasok kayo sa loob. And then meron na naman siyang binigay na 3 guhit. So meron tayong pinakamalapit na 3 meters. So ito, 3 to 10 meters distance ang i-check natin sa unahan ito. So itong tinuturo ng V sa loob. Sa loob yan, pero kung merong tinuturo diyan na halimbawa ito at merong sabihin natin diyan na sign na naman, butasin nyo. Kung tinuturo niyan ay kisami. Okay, so dahil merong 3 lines na maliit, maiksi, so pwedeng dito lang 3 meters distance galing dyan. Ngayon, kung pagbasihan natin ng mahaba, can be 5 or 10 meters. Kaya meron tayong i-check na mga distansya 3, 5 at 10. Yan, sa bawat distansya na yan, test dig tayo sa 10, test dig tayo sa 5, test dig sa 3. Kaya 3 test dig sa unahan yan.
kung saan nakaturo na naman yung arrow. So, 3. Yan, papunta doon. Okay, napakaganda, legit yan ng mga markers. Ganyan talaga gumawa ng sign ng Hapon. Ng mga ganyan na klaseng signs. Okay, kaya kung sarado ang kuweba na yan ang pinasok nyo, siguradong wala pang nakakuha niyan at nandyan pa yung item. Good luck sa inyong mga katiyat. Sana isurtein kayo. Huwag kalimutan humingi ng tulong sa dakilang may likha. Ako'y magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat.